Ang nakakahiya sis is yung ginawan ko today, bukas may natanggal na nail. Super nakakahiya yun sis. Oh. Ayun, pinapabalik ko lang sila. Tapos for free na. Oo, free na. Medyo nakaka-drain siya at the end. Yung like after that client, medyo nakaka-drain siya. Pero kailangan mo bounce back. Kasi may next client pa sis. Mamaya ka na mag-inarte. Parang gano'n. Kung sa tingin mo may passion ka to do nails, like pwede mo naman siya i-try eh. Let's see if it works, 'di ba? Yun lang, kailangan hindi ka afraid to try it. Pero I understand naman na sa iba, maraming risk. Welcome sa isa namang araw ng Kayon at very interesting ang episode natin ngayon because especially recently, nagbo-boom yung nail tech business, yung nail artistry. Pero malaki yung mystery surrounding it. Madaming hindi alam ang mga tao tungkol sa industriyang to. So very interesting because ang makakasama natin today ay isa sa mga pioneers of the nail tech industry. Wait, hindi ako pioneer, sandali. Sinabi mo na ati, di ba pioneer sa ano? Sa BGC. Oo, pero pioneer. Para first Filipino nail tech ako sa inside BGC. O di ba? What an honor. Grabe na tayo dito sa podcast natin Bigatin na tayo. Hoy! Hello, Christine. Thank you so much for joining us here in the podcast. Thanks Ang for fresh mo naman, inviting me nakakainis ka din. naman. Gano'n katagal nag-training? Yun, 1-day training lang yun. Pero ang ginawa ko, hindi sa akin sapat yung 1 day. Gusto ko, makatry ako ng different schools. Ilan yung na-try mo? Meron ako na-try, isa nung February, tapos 2 nung March. Tapos after nun, nag-start na ako mag-take ng free nails. Yun. Tapos nung nakaipon-ipon na ako, last month, doon ako nag-take ng Russian manicure training. Grabe no, lahat ng to, parang inaral mo from scratch. Oo, kasi From zero. madali siyang aralin kasi passion mo eh. Pag passion mo, yung parang it comes natural na aralin mo siya. Yung hindi siya it doesn't feel like work, it doesn't feel like something you have to do. Pero gusto mong gawin. Ganun siya. Kailan mo na-realize na passion mo siya? Kasi parang nahila ka ng friend mo, di ba? Kailan mo na-realize na, uy, gusto ko tong ginagawa ko? Nung ginagawa ko na sis, nung nakakausap ko na yung client ko, nung nakikita ko na, ay shit, ang ganda ng nails nila, yung ganun. Gawa ko to. Fulfilling, no? Oo, tas pag yung pag marunong na ako, kasi syempre unti-unti yan, like yung design na ganito. Oo, yung syempre at first may mga designs na hindi ako tinatanggap kasi hindi ako marunong gawin. Ayoko naman ma-disappoint sila, ganun. So, ayun, kapag may natututunan akong bago, yun, nakakatuwa siya sa feeling. Tapos yung connections na nabibigay ng mga clients ko, yung mga chika nila, yun yung, favorite part ko talaga. Nag-grow ka din no, sa mga chika nila, lalo na yung mga nakakasama mo. Oo, kasi BGC eh. Oo. So, yung mga doon, mga clients ko, taga BGC, 50%, I would say 50% taga BGC, tapos business owners, lawyers, ganun. So, nachichika ka nila sa life nila. Oo, tsaka yung parang, a little bit, nabibigyan nila ako ng advice sa business ko. Lalo na you're very young. 23, di ba? Nagugulat nga sila. Tapos, Oo, nagugulat sila sa din ako, age girl. ko. Oo. Tapos, nagugulat din sila na pag sinabi kong, like, 5 months, 7 months pa lang ako sa pagni-nails. Oo. Kasi hindi nila feel na ganun lang ako kabago sa pagni-nails. Oo, ang bilis nga ng boom mo. Paano nangyari yun? Parang nag-start ka Feb or March. Oo. Tapos, last month, nag-expand ka na, di ba? Nag-expand ako like from my home base. April, May, June, July, August, September. 7 7 months. Feeling ko kaya siya mabilis kasi, di ba, March. Tas April, na fully book ko yung April slots ko. Parang Dahil 1 dun a sa day TikTok yun. mo. Dahil sa TikTok ko. So, since everyday ako nagpa-practice, mas mabilis yung growth ko. Yun siya. So, kasi ang nails talaga, the more you practice, mas gumagaling ka. Lalo na may different types of nails. The nail growth, yung paano mo i-handle yung cuticle na manipis, yung makapal, yung ganon. So, the more you do sets, mas nakaka-build siya ng confidence kasi you know na how to handle the nails. Yung ganon. Paano mo naisip? I'm curious, dun sa TikTok mo, paano mo naisip yung, uy, I'm gonna do free nails?
Yung Galing parang na naisip ko lang na, na, okay, kailangan ko ng mapagpa-practicean. Yung mga friends ko, busy sila. Tapos, try ko kaya sa TikTok. Tapos, hindi ko na-expect na magbo-boom yun. Oo. Ilan yung Tapos, pumasok na kliyente? ang dami talaga. Like, parang mga nasa 100 plus yung nasa Instagram request ko nun, sis. Tapos, laging nakikita nila yun, ganun. Tapos, alam mo, sabi ko ay, shit, ang talino ko doon. Totoo, ang talino mo nga. Nag-viral siya lang ganun. Tapos, ayun, parang 600 followers ata ako sa first week nang nag-viral yung post na yun. So, pinopost mo bawat gawa mo? Parang more on, kasi hindi naman everyday post. So, ang ginagawa ko, kung ano yung ginawa ko that week, alam mo yung photo collage sa yung photo slide sa TikTok. Ganun yung ginagawa ko. Oo. Tapos ewan ko, as a social media manager, basta yung pag chronically online kasi, madali lang, it comes naturally kapag ganun ka. Ang galing mo, nagamit mo rin yung yung social media background mo para mag-grow yung business. Yes. Ganun. Grabe yung power ng social media, no? Grabe talaga. Ng TikTok. Oo. Parang, ngayon ko lang na-realize, you can grow a business in 7 months. This big na business because of social media. Kaya nga. Ang galing. Talaga. Kaya nga ngayon naisip ko, siguro kung may TikTok tong business ito, mas magbo-boom sa yung gano'n. Kasi parang, lalo na yung mga older generation, may sabi, kaka-TikTok mo yan, kaka-cellphone mo yan. Pero grabe yung magagawa mo with social media then if you use it right eh. Let's just say, kung kami ng boyfriend ko, pag magdi-dinner kami sa labas, may mga gusto kaming restaurants na we feel like it deserves more like customers, ganun. Pero, hindi sila magaling sa social media, wala sila sa TikTok. So parang alam mo, sinasabi ko sa kanya, alam mo kung may TikTok lang sila, may social media manager lang sila. Maraming clients doon. Ang sarap ang sarap ng food nila, parang ganon. So nagagamit mo siya sa business mo. Ito pala, ano difference ng nail artist sa nail tech? Meron bang difference or interchangeable Dito yan? sa Philippines, parang hindi naman siya big deal yung difference nun. Pero sa Amerika kasi, sinasabi nila na kapag ang alam mo lang gawin is yung soft gel, which is parang nilalapat na lang siya kasi unlike from sa acrylic na ginagawa nila, yung may parang powder, tas i-dip mo, tapos yung parang ini-sculpt mo pa. So yung nail technicians, yun yung mga marunong mag-sculpt from powder to the long nails. Okay, So tapos? ang tawag nila sa nail artist, yun yung mga marunong lang mag-soft gel, pero magaling mag-art. Oo. Kasi paano yung training? Gano'ng kahirap? More on modules ba? Mga ganun bagay? Hindi siya, or sis, trying? Practical. Yung sa skills mo. So, Ginagawa mo sa sarili mo? una sa sarili, I would suggest kasi na before ka mag-nail training, dapat may knowledge ka ng onte. Para sa instructor mo during the nail training, matatanong mo sa kanya kung saan ka part na nahihirapan. Paano ka nag-aral before the training? Yung mga TikTok, nakikita ko lang. Yung parang super yung FYP ko, puro Nails. TikTok, how to do nails, ganun. Hanggang sa nung nag-training na ako, since naglalagay na ako sa sarili ko, na-ask ko na, ay sir, paano ba yung ganito? Kasi parang struggle ko yung pagkakat ng cuticles, nakakasugat ako, yung mga ganun. So, yun, since sinabi mo yun sa kanila, mas para sa'yo, mapofocus ka nila how to do it properly. Pero sa training na yun, actually, partner kayo. So, kung let's say na may 12 na nag-enroll. So, dalawa-dalawa yun. Partner-partner kayo. Gagawan niya yung nails mo, gagawan mo yung nails niya. So face-to-face naman pala siya. Face-to-face yun. Okay. Yung mga training na yun. Tapos, months? Weeks? Hindi, days? 1 day lang yun. Yung 3K. Sa Nail Corner Nails, 3K siya. Tapos, yung soft gel training na yun, 1 day lang siya. Mabilis lang. Natututo ka kahit 1 day lang. Enough na yung 1. Siya para siyang introductory course. Para siyang, hindi ibig sabihin nun, okay na pwede ka ng Kailangan talagang i-practice siya. Yung parang tuturuan ka lang niya paano gawin ng tama. Tapos ikaw na magpa-practice sa sarili mo, sa kamag-anak mo, yung mga ganun. Ikaw, anong ginawa mo after your training? Yun yung nagpa-finals na ako. Yun yung parang practice Yun yung mo. practice ko. Tapos, dinisclose ko naman na, na hindi pa ako sanay masyado, baka masugatan ko kayo, please be patient with me. Pero marami ganon. pa rin yung Pero gusto pasok, nila, no? sis. Kasi libre din eh. Mm-mm. Oo. So, maganda. Yes. Gusto natin ng free nails. Sino diba? ba bang aayaw sa free nails, di ba?
So, gets naman na marami yung pumasok na client. So, paano mo naman binild yung client base na yun? Ano sis, ang ginagawa ko, 'di ba? So, yung April na fully book ko na. Oh. Ang gagawin ko, i-edit ko na sa Canva yung mga slots ko for May. Tapos, ang gagawin ko, magpapa-viral na naman ako ng post sa TikTok. Paano mo ginagawa any yun? witty content, like, ewan ko, like, lumalabas lang talaga sa isip ko, tapos i-execute ko, tignan natin kung magva-viral. Trial and error lang naman sa pagva-viral. So, basta, yun lang yung timing ko. So, ang dapat maka-viral ako na post. Tapos, kasabay nun, pag nag-viral na siya, mapopost ko yung for May. Habang April pa. Para naka-pending, para may time pa ako to get para makuha yung slots. May pataan akong days para yung succeed ko nga, first week ng May, may clients na ako kahit April pa lang. Hanggang sa parang, okay, May, na fully book ko na yung May. Yung ganun. First 2 weeks ng May na fully book ko na. So, gagawin ko April 30, magpo-post ako for second half of May. Tapos mag-fully book ulit yun. Ganun lang. Parang, so kapag April 30, magpo-post ako for the second half. Pag first of the month ng May, magpo-post ako for the next month? For the second half of next month. Ang galing. So, napaplano mo yun yung security ahead. ko. Oo, yung parang, ang okay, may galing. clients ako. Parang, yung anxiety ko, syempre, pag may clients ka na, okay na yun. Oo. Ganun. Ang galing, no? Kasi, iisip ko, with freelance work, freelancer din ako, and then yung ginagawa mo as nail tech is freelance in nature, di ba? So, isa sa mga struggles ko with freelancing kasi is wala siyang security. Ngayon, may pumapasok. Paano next month? Ikaw, Yun yung may... security ka, sis. Oo, ang galing Tsaka may mo. down payment yun, ha? Lahat, So, pag nag-book Oo. sila, So, let's say na ang pinakamababa at that time, mga April, May, ang base rate ko for soft gel na small is 1,200. So, let's say na plain lang yung papagawa nila. Isasend na nila sa akin yung 500 para ma-reserve yung slot sa kanila. Yun. Tapos ito pa, sa policy, importante din yung policy. Sa policy, ilalagay ko na kapag late ka, kasi super nakaka-affect yun, like kahit 10 minutes late ka lang. Madami na kaming pwedeng gawin sa 10 minutes. Oo. So, gagawin ko doon, 10 minutes, parang 300 ata yung nilagay. Nakalimutan ko na. 300 penalty. pesos penalty. 15 minutes, ginagawa kong 500. 20 minutes, wala na. Hindi na pwede. Tapos kapag nag-no-show ka, wala kang abiso kahit you have to pay the base price. Base price nga lang ginawa ko pero dapat full price. Pero medyo naawan din naman kasi ako kasi hindi ko naman sila ginawan. paano mo nalaman, natutunan gawin yung mga policy, pag-set ng rate? Ano ba yun? Trial and error din? Trial and error din. Pero at the same time, matututunan mo din yung mga policy. Kasi may ginoin ako na Facebook group. Tapos naka-join din ako sa group chat. So doon ako nagtatanong ng policy sa kanila hanggang sa tweak ko na lang for my own. Ang galing. Malaking factor yun, no? Na parang may community ka. Na alam yung pinagdadaanan mo. Oo, Parang may sis, alam mo support. ba, kunwari nag-send na si client ng nail inspo. Oo. Chat ako sa GC, sis, paano gawin to? Hindi ako Ang marunong. galing. Ganon. Ay, hindi ganito lang yan. Ganon sila, sis. So, nagsisend sila. Oo. Ang galing. Nakakatawa. May ganun pala. May ganun din kayong support group. Swerte ako kumbaga. na may ganong group ako nasalihan. What if hindi pala ako marunong mag-research kasi hindi ko nasalihan yun? Eh di parang ang lonely ng journey ko na wala akong makausap about nails, 'di ba? Actually, yun nga naisip ko. Parang since one-man team ka dun sa business mo, hindi ba nakaka-overwhelm? So, mayroon naman palang parang support group din. Oo, meron na may naman. magtatanungan ka. Paano i-build yun? It's one thing to have clients, but another to get their loyalty. Eto, sis, 'di ba nag-uumpisa ako noon. Syempre may mga palpak din akong sets. Anong mga example? Like kunwari yung French tips nagiging Spanish, mga ganun. Ano Spanish? May Spanish din pala sa... Joke lang yun, sis. Akala ko may Spanish tips na. Huwag mo ako niloloko sa nails kasi hindi ko talaga alam, te. Baka mamaya pagpunta ko sa next nail tech ko, parang, uy, pa-Spanish naman ako. Hindi ko alam. Yung mga kung are yung mga dinodrawing na parang stars, yung parang ang pangit ng pagkakadrawing, yung ganon. O kaya yung retention, yung sis, may natanggal na sa nails ko. Anong ganon, ginagawa mo ng pag 2 weeks. ganyan? Hala sis, I'm so sorry. Balik ka na lang sa akin, i-free ko na yung nails. Ganon. Ah. Yung bawi ako sa customer service. And at the same time, dapat next time, hindi na mangyari yun. Ganon siya. Ang galing. Okay, ano po yung mga memorable experiences mo na ganyan? Sa Ano, sis? clients mo?
Gusto Ang ko nakakahiya, malaman. sis, is yung ginawan ko today, bukas may natanggal na nail. Super nakakahiya yun, sis. Oh. Ayun, pinapabalik ko lang sila. Tapos for free na. Oo, free na. Buti hindi ka parang na ano kapag nangyayari yun. Sis, na ano ako, yung parang, kunwari, during the set, tapos na-realize ko, parang hindi ko pala kayang gawin. Ang pangit nung design. Ano, parang, Hindi ka ba nagpapanik? Parang iniisip ko noon, ganito na lang, okay, gagawin ko to, tapos okay lang kahit hindi na siya bumalik. Kasi meron pa namang darating na iba. Pero at the same time, yun yung at the moment, yun yung sinasabi ko sa sarili ko para ma-calm down ko yung sarili ko. Parang it's okay, ganun. Maraming pang pwedeng maging clients. Pero kapag hindi talaga siya happy sa nails, ako din naman, sinasabi ko na pag kung hindi rin ako happy sa nails, sis, gawan na lang kita ulit. Talaga? Oo. Grabe, may ganun din palang thought process. Dun Ano sa kasi, nail tech mo. Kumbaga, mataas din yung standard ko. Alam ko yung maganda sa hindi. Oo. Hindi ko naman lolokohin yung client ko at sarili ko na okay na yan, maganda naman sa pantay naman hindi naman tabingi yung nails. Parang hindi ko naman sila gaganunin kasi it's their hard-earned money din eh. Mataas ako magpasahod compared sa, mataas ako maningil compared sa iba. So they have to get their money's worth. Oo, yun talaga. Grabe, So yun, no? kaya sila bumabalik sa akin, feel ko. Kasi yung customer service, kapag may problem, mga ganun. Grabe, no? May ganun din palang doubts minsan sa nail tech. Kasi when you see that at ginagawan ka nila, hindi mo naman mababasa na may ganun din pala silang Oo, sis. Yung parang, worry. syempre, yung iba, ako kasi naka-face mask ako pag nag-nails. Parang, yun, nasa isip ko na yun, sis. Na parang, shit, ang pangit ng gawa ko. Oh my God, bakit ganito yung ombre? Bakit parang hindi siya ombre? Parang ganon. Pero buti you give yourself grace. Na hindi mo inaawa yung sarili mo. O kaya hindi ka napanghihinaan ng loob na baka hindi para sa akin to. Ganyan, kapag nagkakamali ka. Never ko na isip na hindi para sa akin to. Kasi, Ewan ko lang, yung parang, kiniklaim ko na siya na, okay, ang dami kong client, I must be doing something na good. Oo. Na I must be doing something right to have all of these clients. Parang ganun. how does your week look like? Oh my God. So, ako, nag-work ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday. Whole day? Yung Monday and Wednesday ko, whole day. Yung Tuesday ko, nagsistart ako ng 1 p.m. Tapos ako ng 5:30. Tapos yung Saturday, Sunday ko, 9 a.m. to 2 p.m. Kasi, sinasabayan ko lang yung day off ng boyfriend ko. Yun. Ganun siya. So, kung Monday and Wednesday, full day. 6 a.m. gigising ako. Kasi at the same time, Aga. doon din magigising yung boyfriend ko. sis. Kasi kailangan niya pang mag-commute from BGC to QC. So, yun na din yung time ng gising ko. So, ngayon, yun din yung time ko para to wake myself up, gawa ko coffee, tapos mag-reply ako ng inquiries. Pag bandang 8 a.m. na, start na ako mag-ready, tapos pupunta na ako sa studio. So, by 9 a.m., nagne-nails na ako. Ganun siya. Anong difference nung lifestyle and yung routine na yun kumpara nung nag-work ka sa BPO? BPO, sis, grabe, ang hirap dun kasi yung parang tutulog mo na lang yung free time mo. Nakatira ako sa Tayuman area noon before. So, ang commute ko is using LRT. Kasi yung LRT, alam ko, nagsara lang yun ng 9 p.m. ata. I'm not sure na eh. Oo, 9 p.m. Oo. So, kailangan, kung gusto kong i-take yung LRT para mas makamura, early ako pupunta sa work. Before 9 a.m. bago magsara. Ganon. Tapos, magsistay ako dun sa parang sleeping area ng BPO. Tapos dun ako hanggang sa mag-time na ng 12. Tapos alam ko, parang makakauwi ako nun parang 8 a.m. na sa bahay. Grabe. Tapos itutulog ko na lang 9 p.m. to 8 a.m. Girl. Parang akong zombie naglalakad nun, sis, sa pauwi. Tapos, ayun, tutulog ko na lang, tapos same routine na naman, gising ng bandang 7 or 5, yun, 5, tapos siguro magpo-phone lang ako, tapos magre-ready na ako to go to work. Ganun Danas? Siya. Ang lala nung danas mo doon. So, tsaka sobrang, siya, night and day siya. Oo. Doon sa setup mo ngayon, na pwede kang mag-start ng 1 p.m. Diba? Sa pakiramdam. Tsaka iba yung iba yung nakikita mong nag-grow, yung something na sa'yo. Hindi yung parang under ka lang ng someone.
ng corporation. Parang ganun. Para ka lang doon. Para kang mouse lang doon. Ano yung tawag nila? Yung rat race. Parang ganun. Oo. You don't see yourself working for someone else. Oo, hindi talaga. Lalo na ngayon na naka-start na ako ng sarili kong business. Super naging mas business-minded ako. Saan mo natutunan yung mga business? Ay, sa boyfriend ko actually. So siya yung sa financial side, yung parang tinuturuan niya, okay, dapat marunong ka mag-compute ng expenses. Yung mga ganon. Hindi ko naman kasi alam gawin yun. Kailangan yung expenses mo talagang naka-sheets. Yung mga ganon. Titignan mo kung magkano yung income mo, yung net, gross. Hindi ko nga alam yung mga terms na yun dati, sis. So, tinuturo niya lang sa akin yun. Hindi ba overwhelming? Hindi naman. Kasi ang overwhelming lang pala is yung kapag nag-release na ako ng slots. Kasi ang dami ng Pumapasok. gustong, oo. Like for example, mag-release ako, sabihin ko sa story ko, I will release the second half of October around 7 p.m. Tapos yung iba ron, alam mo yung sticker na notify, yung sa Instagram. Magkiklik sila ng ganon. Tapos, dinirelease ko na. Tapos ang dami nila sis, at the end of the days, from 7 p.m. to 12 a.m., matulog na ako, diba? Nakabook ako this October ng, I would say 17 ata yun. 17 slots in that time frame. 7 p.m. to 12 a.m. Ang dami, girl. Pero ang ganda, na-amaze ako dun sa concept na even though you're a freelancer, nabibuild mo yung security by letting your clients book ahead. Ang brilliant nun. Sis, alam mo ba, hindi ko lang inaalaw, pero gusto nilang mag-book for November, for December. Ba't di mo inaalaw? Kasi sis, baka magastos ko yung down payment nila. Gets naman. Relatable ka dun Magagastos ko yung pera. So sabi ko, sis, pwede naman i-pencil book kita, pero hindi ko pa tatanggapin yung down payment. Tsaka kapag nag-release ko na ako ng slots, gano'n. So ililista ko lang na yung username nila sa calendars ko. Apple Calendar lang kasi yung ginagamit ko. Tapos nilalagay ko, username, tapos soft gel, no DP. Yan, lalagay ko. Para malaman ko na hindi pa sila nagda-down payment. Ang galing. You make it look so easy. As in, you're a businesswoman. You're a one-man team nung nagsisimula ka. Pero you make it look so easy. Lalo na kapag titignan mo sa labas, yung naging journey mo, 7 months, ganito na agad yung narating mo, ganito na agad yung client base mo. Pero ano yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao dun sa buong journey mo? Actually, sis, hearing from you, hindi ko din alam na yung parang mahirap. Parang kasing parang go with the flow lang ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko din siya ma-realize na for you na parang, ay, grabe pala siya. Parang gano'n. Hindi ko siya ma-realize na gano'n. I think from an outsider's point of view, yun yung nafe-feel ko. So, kasi feeling ko kasi happy naman ako sa ginagawa ko, yung everyday. Ayun nga, yung comparison pa ng working sa BPO. Tapos yung ngayon na, di ba, from anxious na before ako pumasok, ngayon na, oh, it's a great day to do nails. Lalo na kapag nakapag-coffee na ako, shit, yes, let's do nails. Parang gano'n. Ang sarap mabuhay. Ganon. Sobrang rare nun na excited ka magtrabaho. Yun. Lalo na kapag nakikita ko yung mga nakapila sa LRT pa uwi. Naawa ako. Lalo na dumaan tayo dyan, di ba? Yun, experience natin yan. Yung tipong kapag rush hour, hindi mo na kailangan humawak dun sa railing. Kasi sobrang tao, sobrang daming tao na sardinas na kayo. So nakatayo ka na lang. So kapag nakikita mo yung mga ganong bagay, mapapalokba ka rin, no? Na malayo na. Kaya nga super happy ko ngayon na ako naman, di ba nag-employ na ako ng 2? It's my time na eto lang, for September, nung nag-expand na ako. Ang happy ko kasi nakaka-help yun, nakakatulong na ako. Oo. Sa iba. Nasi-share ko yung blessings na binibigay sa akin sa iba. Ang bilis din talaga, no? Nakaka-hire ka na. Tsaka sis yung hinire ko, hindi ko nga na-realize na mas matanda pala sila sa akin. 23 ako, sila nasa 30 na sila. Oo, pero magaling sila mag-nails. Magaling sila sa art. Wala bang ang isang tulad mo, nagkakaroon ka ba ng imposter syndrome? Isang tulad mo, nagkakaroon ka ba ng imposter syndrome? Yun, kapag lang napalpakan ako ng set. Yun lang. Yung feeling ko, ano ba yan? Ano ko naman? Ba't ganito yung nails na ginawa ko? Parang ganun. Yun, dun lang, may semi-doubt lang. Pero I don't let it na parang drag me down. Binabaling ko yung attention ko sa iba.
Ayun. Ganun talaga ginagawa ko. Nagtitrain ka pa rin until now? Oh, yung Russian manicure, Russian manicure training, right now, hindi ko pa siya tapos. Siguro by, end of September, siguro mga first week of October, baka matapos ko siya. Ganun. Ang galing, no? Parang continuous learning process siya kahit meron ka ng client base na malaki. Tapos after nyan, may gusto pa akong next training. Ano? Mga ganon. Ano naman yun, yung isa kay Social Climber Nail, siya kasi yung pioneer ng Russian manicure dito sa Philippines. Nail tech din siya sa Taguig area. Mahal nun maningil, sis. Pero super galing niya talaga. So gusto kong mag-train under her. Alam mo kung magkano yung training? 50K, sis. Alam ko, ang tumaas mahal na yun, naman, sis. te. Tuition fee na yun, sis. Pero Oo. worth it yun. Kasi isi-share niya sa'yo yung mga knowledge niya all throughout those years na nagne-nail tech siya eh. Isang araw lang yun. Hindi, alam ko, several days. Hindi ko lang sure kung gaano katagal. Pero yung mga ganung bagay, investment din siya, no? Investment siya, tsaka mabilis ang ROI ng ganyan. Talaga? Kasi ito di ba nung April, Oh. ROI ko agad 2 months. So, saan ka makahanap ng business na nag-ROI ka agad ng 2 months? Di ba? So yung ginastos mo pang training, bumabalik agad. Tapos ang ginawa ko, di ba nag-ROI na ako, nakapag-save up na ako. Yun naman, nire-invest ko ulit siya doon na sa new studio. Tapos nag-hire ka. Tapos nag-hire ako. Tapos yung sa hinar ko, di ba, September yung slots. August pa lang, kumuha na ako ng mag-fill, yung kung sino yung gusto ng slots na yon. So na fully book ko yon yung September with my nail tech partners. So ang pay nun is at the end of the day, every day sila. Ko sila binabayaran. Ang galing. So nakuha agad nila yung pera. Ano yung reason for that? May reason ka ba for... Ano lang, para... alam ko mas gusto nila yun kasi na, 'di ba, para kung kailangan nila ng panggastos, maano na nila. Tsaka nakaka-motivate kasi yun na araw-araw may At the end of the day, nare-receive ka, oo. 'di ba? Ang galing, no? Nabanggit mo na hindi ka naman galing sa mayaman na pamilya. Pero you're helping people now. Yun din kasi yung it makes you an empathetic boss. Boss? Boss yarn? Deserve. Girl boss. Oo, parang basta yun, yung parang syempre kung ikaw, ano bang mas prefer mo kung may ganito kang work? Ganon. Yun din, commission-based sila. Paano And malaki ako commission-based? magpa-commission. Ano yung commission-based? Like kung yung nail set, nagagawin nila 2K pesos. Oh. May percentage sila doon, tapos may percentage ako doon. So nagiging partner sila. Oo, kaya tawag ko nail tech partner. Hindi ko talaga sinasabi na employee kasi employee, sino ka dyan? Parang gano'n. It empowers them din. Oo. Ayoko yung term na employee. Gusto ko nail tech partner. Ang ganda. Paano mo na-develop yung ganong thinking as a leader? Na you're treating them as equals at hindi bilang mas nakakababa sa'yo. Para kasing parang sa stage ko ngayon, parang ang pretentious, no? Parang formula, parang boss ba? Parang employee ko ba sila? Hindi, gusto ko, nail tech partners. Ganon. Tsaka siguro kasi dumaan ka sa danas eh. Tsaka hindi kami parang salon lang na yung mababa magpasahod, like 18K. Hindi ganun sis, mataas pa dun. Nakaka-attract ng client yun, no? Na maganda yung studio mo. Tapos may mape-present ka na training. May certificate. Oo, naka-display yung mga... Malaki ba yung effect in terms of attracting clients? Kasi sis, yung sa table ko, sa wall, nandun yung nakikita nila yung mga certificate ko. So, feeling ko, like, they feel safe naman na, okay, nag-training siya. Certified nail tech siya. Ganon. So, investment nga siya. Kasi it allows you to take good care of your clients din. Ano pa yung mga skills and, I guess, equipment na kailangan kapag magiging nail artist or nail tech ka? Equipment, like yung talagang ginagamit sa nails. Oo. Ano ba yung, kunyari, nagsisimula ka pa lang. Oo. Ano yung mga kailangan mo i-secure? Ay, eto, na-share ko na to sa TikTok ko. Sabi ko, kailangan mo ba ng 2 to 3 sets of gel polish to become a nail tech? Kasi yung iba kasi nag-hoard ng gel polish. Sabi ko, hindi mo kailangan. Kailangan mo lang ng isang set na makulay. Like yung parang rainbow color. Yung lahat nandun na. Tapos, yung mga pang base colors, like yung mga jelly nude, yung mga ganun, pwede mo yun isa-isang bilhin. Hindi mo kailangan lahat. Kasi yung mga colorful na gel polishes, yun yung magiging pang-design mo. Yun. So, yun din yung ginawa ko.
meron akong isang colorful set, tas tiningi-tingi ko yung mga nude bases. So, with that, nakatipid ako. Yung hindi ako nag-hoard, di ako na, Tas yun din, yung mga, kung nga yung UV lamp, yung nail lamp, yung mga drill. Noong una naman, yung mumurahin lang yun sa akin eh. Nag-work? Nag-work Kahit siya. mumurahin siya. Oo. Like yung, ewan ko kung, like yung mga 1K, kasi yung ngayon nagamit ko ngayon, I would say na best brand na siya in the market nag-invest ka na ngayon. rin. Oo. So before, as long as strong yung UV light mo, yung UV light kasi yung pinaka-importante. Yung Kasi what if pang-cure hindi yun, ma-cure diba? yung, what if hindi ma-cure ng maayos? So yun talaga yung pinaka-important, tsaka yung drill. Paano mo nalalaman nung nagsistart ka pa kung alin yung magagandang equipment, alin yung hindi? Ayun, nagtatanong ako dun sa support group, yung sa Ay, group ang chat galing. namin. Ang diskarte mo din talaga. Sis, Nakakatawa. anong marirecommend yung mga nail lamp, gano'n. Tapos ayun, magsisend na sila. Tapos nung una pa nga, parang nag-send siya ng yung gamit ko na now. Ko, shit, ang mahal naman noon. 1.5. Wala pa akong 1.5, parang gano'n. Nakakatawa. Isipin mo, girl, nag-start ka sa ganun. Ang Tapos, galing. nga no, ang tagal na. Hindi ko din na-realize. Saka isipin mo, this year lang yun. Yun pa, yung mga clients ko, pag sinabi ko na 7 months pa lang ako, nasya-shock sila kasi hindi pang 7 months. Yung Oo, tumitingin ako sa IG kanina. Ang ganda, girl. Bumisita nga tayo minsan. Mag-book tayo ahead kasi laging fully booked kailangan siya. mga 1.5 month in advance. Mga ganun. Okay. Tayo magta-try kami. Try nyo ng November and December kasi for Sige, sure may sakto. mga events kayo nun, Oo, diba? pang hosting, pang dagdag ng din yan. Oh my God. Dagdag ng confidence. Kumbaga, kung maganda yung nails mo. So, gusto ko Tsaka mga ROI, gano'n yung sinasabi ng mga clients ko, ay mga ROI ko to, may event ako ng may gano'n. Tsaka iba talaga yung parang mas confident ka humarap kasi ang ganda ng nails ko. True yan, nakakabigay talaga siya ng confidence. As a woman, also, it's empowering. Yes, Empowering. they don't get it, pero it's true. It's really nice that you give that to your fellow women also. Well, very empowering din naman yung binibigay nila sa akin. Kasi nga, di ba, yung mga business owners, mga ganun, mga business chika tips, nila. mga chika. Do you see Happy ako. yourself doing this for a long time pa? Long time, I'm not sure. Siguro yung, parang kailangan ko mag-step back para i-handle siya as a business. Eventually. Ganun siya. So hindi ka gagawa mismo. Or parang, kasi may nakita ko sa TikTok, sabi niya, you're not really a business owner kung ikaw pa din yung nag-work doon sa business na yun. Yung parang ikaw pa din, nail tech din siya sa US. Parang sabi niya parang in English, sabi ng mom ko, hindi ka talaga business owner kapag ginagawa mo pa yung nails ng iba. So ang ginagawa niya ngayon, siya na lang yung nag-oversee, may hinire siya, tinayin niya. Tapos kapag may sakit yung nail tech niya, siya yung gagawa. Siya yung taga-salo. Which is good din naman. Do you agree with that? Kasi may mga business owner na magsasabi na mas gusto ko na ako. Ako mismo. Pero ikaw? Para magawa ko yun, kailangan pasok na pasok sa standards ko yung nail tech na i-hire ko. Hindi pwedeng yung parang bahala ka na. Basta hinire kita. Kasi ma-hurt yung business mo in a way na paano pag hindi happy si customer. Yun, ayoko naman mangyari sa akin yun. So, matagal pa yun, parang few years pa yun bago mangyari sa akin. Ganun. Pero nakakatawa kasi meron ka ng ganong vision for your business. Parang may foresight ka na. Actually sis, lang yan, yung thought na yan, na-consider ko lang yan because of my first client, pinag-uusapan namin yan, si Tony. Sabi niya sa akin before, parang nakikita ko sa'yo, mag-hire ka na, parang ganun. Sabi ko, talaga ba? Ako mag-hire? Parang ang laki naman ganun. Parang ang big deal naman na nun para gawin ko. Tapos ngayon, nagagawa mo tapos na. nag-hire na ako ngayon. Tapos ayan naman siya, diba? Sabi ko sa'yo, mag-hire ka eh. Next niyan, may salon ka na. Salon? Parang, ako magko-commercial space. Ang mahal-mahal nun. Parang hindi ko kaya yun. Parang ganun siya. Tapos malay mo, still ngayon, hindi ko siya binibelieve na mangyari yon. Like parang, parang it's hard to grasp pa for me. Pero malay mo. Malay mo. Yeah. I mean, in the past 7 months, ang dami mo nang na-achieve, girl. Dami mo natutulungan din. Tsaka natutuwa ako kasi ang close mo sa clients mo. Ano yung mga katangian ng isang nail tech na to build that kind of rapport sa client? Kailangan very extrovert ka talaga. Ang hirap naman ng first step. Paano kung hindi ka extroverted?
Ewan ko din. Parang ang hirap na ano. Fake it till you make it. Oo, ganon. Fake it till you make it. Tapos mag-recharge ka na lang. Ganon. Story of my life, honestly. Ano pa yung mga katangian? Kailangan masabayan mo yung trip nila. Kunwari pag medyo konyo si Ganun Konyo ka din? Sis, may mga konyo akong client. Tapos, edi, for the English din ako. Sinasabayan ko yung trip nila. Siya. Parang hindi ko na-gets yun, te. What do you want? Ganun. What do you want? Is this okay? Is the nail length okay? Ulo. Pero ganon, ini-English ko din sila. Pero hindi naman ganon. Nakakatuwa. So, parang you adjust din. Kailangan ka mag-adjust ko. So, may clients din ako na sila, yung very introvert. Tapos Hindi mo sasalita masyado. Ibig sabihin nun, silent appointment siya. Which is very therapeutic din. Like, alam mo ginagawa ko pag ganon. Kung ngayon nakita ko may Kindle silang dala, i-change ko yung music to ang tawag doon, yung very relaxing, yung parang instrumental lang. Ay, parang spa. Yung parang sa mga spa and coffee shops, yung mga ganon. So, sinasabi nila yan or parang kinakapa mo? Kinakapa ko yun. Like, So, may ganun ka din dapat na skill. Kasi yung parang, okay, lagi mong iisipin, ano bang gusto ng clients ko? Meron ka ba experience na nahirapan ka naman sa client? Difficult, ganun. Kapag medyo OC din sila talaga sa shape, ganon. Yun, dun lang mahirap, pero you adjust din eh. Kailangan mo lang talagang Ba't ibang klase ng tao, no? Kasama sa medyo trabaho. nakaka-drain siya at the end. Yung like kung after that client, medyo nakaka-drain siya. Pero kailangan mo bounce back. Kasi may next client pa, sis. Mamaya ka na mag-inarte. Parang gano'n. Meron ka bang routine na ganyan na parang okay, nagme-meditate ka ba? Or paano mo binabalik yung sarili mo to recalibrate ganyan? It's a good thing na sineparate ko na yung home and the nail studio. So kapag sa bahay, hindi na ako yung nai-istorbo na like, okay, baka, what if i-practice ko na lang tong design na to para magawa ko siya tomorrow. So hindi na ako nagaganon. Separated na siya. Like kapag nasa bahay, pahinga. Spend time with boyfriend. Nood movie, mga ganon. Sa gabi. Ganun That siya. reminds me of something na natutunan namin from yung past na guest namin na parang setting those boundaries for yourself, lalo na for freelancers. Na magsiset ka rin ng ganong boundary. Kumbaga. So yun yung ginagawa mo actually, maybe even subconsciously. Oo, ganon. Yes. How about struggles as a nail artist? Ano mga biggest struggles mo dyan? Sa iba, ang biggest struggle talaga nila is yung sa akin kasi parang na-overcome ko na yung ganong struggle, which is yung maghanap ng clients. So, madali ko siyang na-overcome kasi meron akong background in marketing. Oo. So, yung iba, like, mga nail techs in Manila, yung outside BGC, feeling nila na ang dami nang nagsistart mag-nail tech na nauubusan na ng nail tech. That's not true. Hindi ka lang nag-a-appear sa, like, yung search engine optimization, hindi... SEO, may mga ganun SEO. bagay. Paano ka madidiscover ng clients kung if you're not out there? Yung ganon. So, ikaw, hindi mo na siya problem? Hindi ko na siya problem, which I'm thankful na hindi ko siya naging problem talaga. Ang galing. So, paano mo inaral yung mga SEO na ganyan? Actually, sis, wala naman akong parang formal training sa marketing. Oo. Kasi 'di ba from medtech, parang talagang chronically online lang talaga ako. Yung galing. It comes natural to me yung 'di ba nga mahilig ako gumawa ng content ng YouTube pa lang, kahit hindi naman madami yung followers ko, gumagawa ako ng content. Tapos yung sa main account ko sa TikTok, yun din mahilig din ako mag-content. Tapos yung alam mo yung mga nagva-viral na post So try mong i-apply yun sa business mo. Para mag-viral ka din. To reach an audience. A wider audience. Kasi sa TikTok, di ba? Alam mo yung Gen Z marketing? Yung ganon. Ano yan? Yung kapag, yung medyo pag sa TikTok, witty yung content, yung hindi serious. Kasi parang mas nakikita mo yung personality behind the brands. Oo. Ang galing. Ang galing na natutunan mo to from scratch. Amazing. Akala ko nga yung parang kaya siyang gawin ng madaming tao. Hindi, girl. Parang hindi ko siya na-realize na, okay, skill ko pala to. Like, hindi pala siya natural sa ibang tao. Yung ganun siya. Ang galing. Hindi talaga, girl. As in, I do a little bit of content creation on the side. Hirap na hirap ako. Hindi siya natural sa
lahat ng tao. Oo. May tanong ako about that. Ano yung reason at bakit hindi ka nag-aalangan na mag-share? Kasi nabanggit mo, dumadami yung mga gusto mag-nail tech. Pero ikaw, wala kang intensyon na hindi sa akin lang to. Kasi I believe na there's a lot of clients for all na gusto mag-start. Ano lang siya, like, kapag ba nag-share ako kung anong product gagamitin ko, yung clients ko sa'yo napupunta. Siyempre gusto nila ako kasi yung usapan namin, yung nafe-feel nila during the appointment, yung mga ganon. So that is how you make yourself stand out also sa competitors. Hindi lang sa gawa mo at sa mga gamit mo, kundi sa personality mo. Yes. Feeling ko galing. big thing din yung personality ko talaga. So parang kasama sa business mo yung ikaw. Kaya nga ayoko sis, yung sabi ng iba, yung mag-automated na daw ako na yung parang acuity scheduling appointment. Ano naman yan, girl? Yung sis, yung mga ginagamit niya ng mga business owners na para magbubook ka sa kanila through that website. Para automatic na lahat. Kaso kasi ako, ayoko gawin yun. Kasi parang, paano ko siya makakausap? Parang mas less connection yun sa kanila. Kaya kahit for now, na-overwhelm ako, pero tinatry kong kayanin. Kasi ayokong ma-lost yung connection na ganun. I think personally for me, sa side ng customers, isa nga yun sa reason kung bakit ka babalik at babalik. Hindi lang sa serbisyo, kundi dun sa relationship mo also with your nail tech. Tsaka naalala ko yung mga kinakwento nila sa akin, in fairness. So nakakapag-follow up kapag bumabalik. Sis, naalala mo yung last na sinabi ko sa'yo, yung mga ganon. Nakakatuwa. So you're building a relationship with them talaga. Yes. How about with pricing? Nagtataas ka ba? Paano ka nag-start? Di ba kapag freelance in nature, since nung nagsa-start ka parang freelance in nature siya, paano ka nagsiset ng amount? Paano mo malalaman kung kailan ka magtataas? Paano mo kino-compute? Kumbaga, para may balik naman sa'yo. Yung sa akin, kinompute ko yung mga ginagamit ko, mga functional gels, like yung lagi kong ginagamit from every set. Yun, kinompute ko. Tapos kung gaano ko siya, at the first month, yung April, kung ilang bottles yung naubos ko, divided by how many clients. Parang ginanon ko pa siya kasi ang hirap i-figure out. Tapos, hanggang sa, nasa BGC ako, dapat at least naman yung base rate ko nasa 1K. Ganon. Tapos, decent naman ako gumawa. Maganda naman yung gawa ko. Hindi naman ako gagawa ng set na alam kong hindi ko kaya. Napapangit yung gagawa ko. So, yun. Nag-start ako ng 1K for soft Base. base price. One plain color yon. And then, nag-a-add ako ng designs. Yung sa add-on designs, nag-ask lang ako ng help from other nail techs. Like for example, for French tip, ganito yung i-add mo. Yun. Kasi mahirap ang French tip. Mukha lang siyang madali. Pero mahirap siya. Kasi it requires a lot of stability sa hand mo. Para ma-draw mo yung smile line na yun. Tapos, paano ka unti-unting... Tapos parang, yung parang, ang dami na, masyado na madaming client. Pwede na ako magtaas. Yun. Tapos ang ginawa ko nun, hindi ko pa rin change yung base rate ko. Sa design rates ako nagtaas. Tapos nagtaas lang ako ng base rate nung lumipat na ako sa studio. To cover din yun. So in terms of pricing, gaano ka naiiba yung pricing mo ngayon kumpara dun sa nagsisimula ka pa? Sis, mayroon akong Malayo data ba? dyan eh. So yung average nail pricing ko nung bandang April, nasa 1.4 siya per client. Pero ngayon, nasa 2K na. Taas! Ang ginagawa, kinocompute ko yun by, sa notes ko, nakalagay yung amount na charge ko per client. Tapos, ang ginagawa ko, ina-average ko yun. May sa average calculator app, may ganon. Oh my gosh, sis. So, kung anong average nun, ibig sabihin, yun yung average ng paniningil ko. Ikaw din gumagawa niyan after work? Lang yun, every end of the month, sinasabay ko siya sa expenses ko. Nililista ko yung expenses ko. Kasi madali namang i-track yung expenses kasi sa Shopee lang ako bumibili. So, yun, I just look back on that. Tapos, tina-transfer ko yun sa Google Sheet. Tapos, sa next sheet, i-input ko yung data na nakuha ko from that month kung how many clients, magkano yung siningil ko, i-average ko yun, tapos ilalagay ko sa sheet. Grabe, Doon ko girl. natatrack yung growth.
ng income, minus expenses, yung average nail pricing ko, ganun siya. And yung mga ganyang bagay, yung pag-excel, pag-data, tracking, natutunan mo lang din on the job? Oo sis, tsaka very makalikot din kasi ako. Kasi, marunong naman na ako yung like, basic using ng Excel sheet, mga ganun. Madali lang naman na siya for me. Yan. So, for range ng kita per month? Sis, so I would say na 50K pataas. Ang taas, girl. Saan ka makakakita ng ganyan kung nasa parang nag-start ka sa corpo job? Kaya nga sis, Diba? yung mga ganun nga pang mga supervisor, hindi pa mga diba? taon mo aantayin Oo, para taon mo makaabot ka aantayin. ng ganong level. Mm-mm. Tapos ikaw na-achieve mo siya, girl. 7 In months? 7 months, yeah. Into the business? Yes. Pwede pang tumaas yun kapag Oo. fully booked. And kung how many slots yung kaya mong i-fill a day. So this industry is something you would recommend? Kung sa tingin mo may passion ka to do nails, like, pwede mo naman siya i-try eh. Let's see if it works, 'di ba? Yun lang, kailangan hindi ka afraid to try it. Pero I understand naman na sa iba, maraming risk. Oo. Like, for example, may work sila. Tapos, syempre, saan sila hanap ng time, saan sila hanap ng space to do nails, yung ganon. Tapos, sila din yung gumagastos ng basic necessities nila, saan sila hanap ng pera pang nails, yung ganon. I'm lucky na, na-provide sa akin yun ng boyfriend ko. Tapos, You have a yan. great support system din kasi. Yes. Hello to her boyfriend. Hi, babe. Hi, babe! Nakakainis yung hi, babe! Nakakainis. Hindi naman niya maintindihan to. What would you say are the worst and best parts of the job? Yung worst part of the job is yung wala ka ng time halos for yourself. Talaga? Yes. Kasi, Iniisip ko parang grabe yung work-life balance kasi nakaka-spend time ka with your boyfriend. oo, pero yung yung lagi ako naka-cellphone, nagre-reply. Although, kung ngayon, nanonood kami ng movie, minsan maiinis siya sa akin kasi nagsi-cellphone ako. Pero nagre-reply ako ng ng mga inquiries. Ganon siya. Ngari, travel, yun, nagre-reply pa din ako sa mga ganon. Yun yung realidad ng business owners, no? Oh, like 11 p.m. nagre-reply pa ako. Yung mga ganon. Pagising ko, magre-reply ako. It's happening all throughout the day. Para 24/7 job ang pagiging isang As business in, owner. sis. How about the best part of the job naman? Well, yung kita. Ano pa ba, Char? Siyempre. Minimum 50K ba naman, girl? Tsaka yung mga nakikilala ko talaga, dun talaga ako pinakamasaya. Kasi it's very empowering for someone na young like me. Nakikita ko na girls na nasa mataas na na-achieve na nila yung gusto nila or going there, mga business owners. Very empowering yun for me. Inspiring. What advice would you give sa mga aspiring na nail tech, pero medyo may pag-aalinlangan magsimula? I would say na bili ka lang nung kung ano yung afford mo. Madali naman hanapin online kung ano yung mga basic needs ng nail tech. Tapos gawin mo sa self mo para alam mo kung yung paano gawin mo na sa self mo, alam mo kung ano yung part na masakit, if ever yung need to improve. Tapos pwede mo na gawin sa mga friends and family mo. Basta start. Just start doing it. Kasi you'll figure it out along the way. Ganun siya. Are you proud of yourself when you look back on the whole journey? Oo naman. Proud din ako sa sarili ko. Nagjo-journal ako. Tapos parang, grabe, parang nilalagay ko doon na proud ako sa sarili ko. Tapos nilalook back ko din yung mga other entry ko na yung sinulat ko pa lang na gusto ko mag-nail tech. Goal for the month. Nilagay ko doon. Goal for the year, fully book as a nail tech. Sis, na-achieve ko yun in a month. Na fully book ko yung April. Galing mo. Ang amazing. As someone na parang kaedad mo lang. Actually, sa tanda pa nga ako sa'yo. It's very empowering. It's very inspiring. Nakakatuwa. I hope you get blessed with more pa. Sana. Sana madami ka pang ma-inspire na maging ganito ka go-getter. How do you take care of yourself through all of this? You're always busy. You're always booked. Ang dami mong suot na hats in life. Paano mo inaalagaan yung sarili mo? Especially mentally. Mentally, yun nga, yung kapag feel ko na parang, kung may sets ako na nakaka-down, yung mga, kapag palpak, kumbaga, yun, yung parang hindi ko hinahayaang humaba pa yung ganong phase. Like, kinakat ko na agad. I try to cut it na, okay, it's okay. Parang,
magkakaroon ka pa ng clients. Tapos at the same time, actually, yung physical naman, mahirap kasi wala na akong time. Yung hindi na ako maka-workout, kahit gusto ko mag-workout, yung parang yung i-workout ko, ipapahinga ko na lang. O kaya, madidistract ako to reply sa inquiries. Ganun siya. So, usually talaga, yung sa mga nail tech, yun yung problem nila, parang tumataba sila, ganun. Kasi nakaupo ka lang magdamag, nagne-nails. Pero it's a good thing na, siguro one self-care na nagagawa ko is, I'm able to be adjusted by my partner. Kasi, adjusted, I mean like yung chiropractor. Di ba chiropractor siya? So, ayun, pag masakit yung likod ko, sinasabi ko lang, babe, can you adjust my back? Ganun. Babe, can you adjust my back? Di ba? May free adjustment. Nakakatuwa. Ang saya. Thank you so much for joining us here. Thank you so much for having me here, guys. Do you have anything to say bago tayo magtapos? Pwede kayong mag-book sa akin. Okay, ano yung mga, pwede ba natin i-share yung kanya, okay, go ahead, take the floor. Guys, if you wanna book with me, book with me. I'm located in Uptown, BGC, and pwede nyo akong i-message sa Instagram if you wanna book at Tips by Teen. Tips by Teen. Yes. Nakakatuwa. Nagkaroon tayo ng ibang Tips by Teen today. Yeah. Oy, ang witty mo doon, sis. Proud ako sa sarili ko doon. Pero ang dami ko natutunan, girl. And very inspiring talaga. Hindi talaga ako nanloloko right now. Very inspiring. Thank you so much for joining us here. And thank you for the tips by Teen. Oh! Thank you. Thank you. Thank you.